At sa umaga na ito ay tatalakayin natin ang Christian and murmuring or grumbling. At buksan niyo po ang inyong mga Biblia sa Philippians chapter 2 kung saan dito ay pinahayag ni Pablo ang patungkol sa pagrereklamo. Philippians chapter 2 beginning verse 14. Beginning verse 14. But basahin natin beginning verse 12. Sinabi po dito, "Therefore, my beloved, as you have always obeyed, so now not only as in my presence, but much more in my absence. Work out your own salvation with fear and trembling, for it is God who works in you, both to will and to work for His good pleasure. Do all things without grumbling or disputing, that you may be blameless and innocent children of God, without blemish in the midst of crooked and twisted generation, among whom you shine as lights in the world, holding fast to the word of life, so that in the day of Christ I may be proud that I did not run in vain or labor in vain. Even if I am to be poured out as a drink offering upon the sacrificial offering of your faith, I am glad and rejoice with you all." Tayo po ay manalangin at humingi ng tulong at biyaya sa ating Panginoon. Let's pray. O aming dakilang Diyos, salamat sa panibagong buhay na ipinagkaloob niyo po sa amin. Buhay, Panginoon, na alam namin ay hawak ninyo. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, na muli naming mapapakinggan ang inyong mga salita. Tulungan niyo po kami, Panginoon, sa aming pag-aaral about murmuring or grumbling. At tulad po ng aming inawit, knowing, Lord, you are our God, that your eyes is on the sparrow, and you watch us and care for us. And so, sino kami, Panginoon, para mag-complain? Knowing that you are so good in our life. Tulungan niyo po kami sa aming pag-aaral na inyong salita in Christ's name. Amen. Meron akong narinig na totoong story ng isang foreigner na bumisita sa Pilipinas at sa pagstay niya dito ay may mga natutunan siyang mga Tagalog na salita. At ang isang natutunan niya ay yung salitang grabe. Isang salita ng pagrereklamo dahil ito yung palagi niyang naririnig sa mga Pilipino. Well, hindi naman ang mga Pinoy, hindi lang naman ang mga Pinoy ang likas na mareklamo, kundi lahat ng tao ay likas na mareklamo. Si Jerry Bridges, sabi niya pagdating sa mga American people, na iniisip natin mga Amerikano, less nga dapat silang magreklamo dahil magaan ang kanilang buhay. At isa sila sa mga mayayaman na bansa. And yet, sinabi ni Jerry Bridges, complaining about the weather seems to be a favorite American pastime. Sadly, we Christians often get caught up in this ungodly habit in our society. But when we complain about the weather, we are actually complaining against God, who sent us our weather. We are in fact sinning against God. And if you remember, our first parent Adam, nung sila ay nahulog sa kasalanan, sila ay nagreklamo sa Diyos. Nagreklamo si Adan sa babaeng ibinigay sa kanya. 'Di ba? Nung naituro si Eve sa kanilang kasalanan, si Eve din nag-complain din siya. Yung ahas ang may kasalanan. Tinukso ako. And so, itong ahas, wala na siyang maituturo. And so, wala na siyang naisisi sa iba.
So, likas ito sa ating pagiging makasalanan at madalas na sanhi ng pagrereklamo ng tao ay hindi pagiging kontento. Tulad ng ating nakita last time. People in our days grumble with too many things to the leaders of their nations. Dahil hindi nabibigay ang gusto nila. Nagrereklamo ang mga tao sa traffic, sa tagal ng pila, sa taas ng mga bilihin, sa weather. At makikita natin ang samot-saring pagrereklamo ng mga tao sa social media. Kanila pang pinopost ang kanilang reklamo sa buhay. At marami pang ang pagrereklamo ng tao. Even sa loob ng iglesia, ay makikitaan natin ang mga Christians ng pagrereklamo. They complain because they are not satisfied with the things that they see inside the church. Nagrereklamo sa pastor, bakit walang ganto, walang ganyan. Nagrereklamo sa policy, sa leadership, at sa marami pang iba. Now, even a great church ay prone din sa pagrereklamo. The church in Philippi na sinulatan ni Pablo, na kung titignan natin, parang almost perfect church to. Dahil ang daming commendations sa kanila ni Pablo. Ang daming nilang ginagawang bagay para sa ikasusulong ng iglesia, and yet, this church ay hindi immune sa pagrereklamo. And surely, ang ating iglesia, we are prone to this. So here in our text ay ipapakita sa atin ni Pablo kung bakit dapat hindi tayo magreklamo bilang mga mananampalataya. Titingnan natin ano bang ibig sabihin ng complaining at yung mga rasons bakit we must stop grumbling. In the context, Paul shows to us na meron tayong responsibility to work out our own salvation. While we are in that duty, it is God who works in us. Sinabi sa verse 12, enabling us to fulfill that responsibility. Now, Paul shows kung ano ang mukha ng pagsasagawa natin ng kaligtasan, yung working out ng salvation. And he gives specific application ng pag-work out ng ating salvation by telling us to stop murmuring in all things. In this passage, I want us to consider two simple headings. First, what is murmuring? And secondly, why we must stop murmuring. So first of all, ano bang ibig sabihin ng murmuring? Now, yung Greek word na ginamit sa salitang grumbling dito, gongusmos, na ang ibig sabihin ay to mutter or to mumble. So yung nagsasalita ka ng pabulong in a low or barely audible voice. Goguzo is a onomatopoeic word derived from the sound made when murmuring or muttering in a low and indistinct voice with the idea of complaint. So yung halimbawa ng onomatopoeic ay yung grr na salita. That sounds ay nagpapakita, 'di ba, ng galit ng hayop or pwede din tao. Yun yung makikita natin sa mga subtitles, 'di ba? Yung mostly in the cartoons or movies, yung salitang grr. Ito ay pagpapakita ng galit at dito ay pagpapakita ng pagrereklamo, ng discontent, yung murmuring, an audible expression of dissatisfaction or discontent. It is a very word used in the Greek Septuagint, a Greek translation of the Hebrews Bible, sa salitang ginamit sa Exodus 15:24, kung saan ang bayan ng Israel na iniligtas ng Diyos palabas ng Egypt ay nagreklamo kay Moises. 'Di ba? Dahil they could not drink
the water of Mara because it was bitter. It says in Exodus 15, and the people grumbled against Moses saying, what shall we drink? And same thing sa Numbers 11 verse 1, kung saan ang mga Israelites complained in the hearing of the Lord dahil sa misfortunes na kanilang nararanasan sa kanilang mga discomfort na na-experience nung kanilang journey to the promised land. It says there, and the people complained in the hearing of the Lord about their misfortunes, and when the Lord heard it, his anger was kindled, and the fire of the Lord burned among them and consumed some outlying parts of the camp. So, in other words, ang murmuring o pagrereklamo, first of all, tulad ng sinabi ni Jerry Bridges, obviously, it is against God. It is sin. It is a rejection of God's dealing in your life or yung mga circumstansya na inaalaw ng Diyos sa iyong buhay as sovereign God. Sinabi ni John MacArthur patungkol sa grumbling, it is complaint expressed in a negative attitude. It is an emotional rejection of God's will, of God's providence. It is an emotional rejection of your circumstances that comes through in mumbling, grumbling, and griping, verbiage. It is an emotional rejection of the circumstances God has chosen for your life and the requirements He has for your conduct. Now, hindi naman ang pagrereklamo ay kung kinakailangan merong correction o mali na dapat itama at i-voice out mo ito sa taong nagkamali. So, halimbawa, meron kang nakitang mali, talagang kasalanan yung nakita mo, at ito ay kamalian, hindi naman pagrereklamo na ilapat mo yung na lapitan mo marahil yung tao at ipakita mo sa kanya ang kanyang pagkakamali. No, i-voice out mo sa kanya ang kanyang kasalanan. Now, ibang usapan na kung nakita mo yung mali at ang una mong ginawa ay ikwento mo sa iba. That would be slandering someone and gossiping. Yung murmuring, meron kang dissatisfaction or discontent sa nangyayari and you start to say something na kontra or marahil sa iyong puso ay nagko-complain ka na, bumubulong ka na sa iyong damdamin. And usually that start by saying, bakit ganyan ginagawa niya? Hindi niya ba alam, ganto, ganyan, dapat ganto yung ginagawa niya. Pansinin niyo sa Luke 5:29, yung sinabi ng mga Fariseo kung saan ginamit din yung salitang murmuring. Dito ay dinescribe ang mga Fariseo as scribes na nagbubulong-bulungan laban sa mga alagad ni Jesus. At sinabi nila, bakit kayo'y kumakain at umiinom na kasalo ng mga maniningil ng buwis at ng mga makasalanan? You see, nagbubulong-bulungan sila laban kina Jesus dahil meron silang sikretong sama ng loob sa kanila at dissatisfaction sa ginawa ni Jesus. When the behavior of Jesus was not according to what they thought it should be, yung mga Pariseo, they murmur. Ito ay ginamit din ni Pablo in 1 Corinthians 10:10. Dito naman ay binanggit niya ang pagre-rebelde na ginawa ng mga Israelite at ang parusa ng Diyos sa kanila. Sinama ni Pablo ang kanilang pagrereklamo at parusa ng Diyos sa kanila bilang warning din para sa mga taga-Korinto. It says, we must not put Christ to the test, as some of them did and were destroyed by serpents, nor grumble as some of them did and were destroyed by the destroyer. Now these things happened to them as an example, by they were written down for our instruction.
Isipin nyo, no? Ang daming kasalanan na ginawa ng Israel, and yet ang sinama ni Pablo ay ang kanilang pagrereklamo. Puro sila reklamo kay Moses, reklamo sa pagkain, reklamo sa tubig. Ngunit hindi nila alam ito ay pagrereklamo sa Diyos. Sinabi ni Jeremiah Burroughs, isang Puritan pagdating sa murmuring, napakatindi. Sabi niya, a murmuring heart is a very sinful heart. Sinabi niya din na there is an affliction upon you and that is grievous, but there is a murmuring heart within and that is more grievous. In other words, ang pagkakaroon ng affliction, yes, napakasakit at mahirap, ngunit mas mahirap ang isang puso na puro reklamo. And so, ganon, katindi ang pagrereklamo. Hindi lang ito basta maliit na kasalanan na pwede nating itolerate sa ating buhay. Dapat natin itong iwaksi dahil ito ay laban sa Diyos. In other words, it is a big deal. Marahil sasabihin nyo, hindi naman ako nagrereklamo sa Diyos. Nagrereklamo ako doon sa tao, doon sa circumstansya. But the question is, who governs all things? Who put people and circumstances in your life na iyong pinagrereklamuhan? It is God. And so, nagbigay si Pablo ng mga reason in detail kung bakit hindi tayo dapat magreklamo. And so, ang realidad bilang mga mananampalataya, malapit tayong mag-grumble dahil nabubuhay pa tayo in this fallen world at meron pa tayong labi ng kasalanan. But that's not an excuse. The remains of sin in our life must be put to death. Murmuring is sin, and so it must be put to death. Sinabi ni Pablo in verse 12 ng chapter 2 ng Philippians kung saan tulad ng ating binasa, work out your own salvation with fear and trembling. Part ng working out of our own salvation is to stop murmuring. At dito nga ay magbigay ng rason si Pablo kung bakit we must stop murmuring. So first reason na binanggit niya, by way of negative, not murmuring is God's command. It is God's will. Ang hindi pagrereklamo ay pinag-utos ng Diyos. Tignan nyo ang ating passage, sinabi doon, do all things without grumbling or disputing. It is an imperative. Hindi ito isang suggestion na pwede mong pag-isipan na gawin or hindi gawin. No, it is an imperative and it is in the present tense in the Greek, which means not complaining should be the habitual conduct of our lives. As believers, we are commanded by the Word of God not to murmur and to dispute in all things that we do. Bakit? Because murmuring is against the will of God. Isang paglabag sa Diyos ang pagrereklamo. Again, iniisip ng iba na maliit na issue lamang ito sa Diyos. Murmur here and there, grumbling to each other. No! Ito ay kasalanang laban sa Diyos. Nakita natin yung salitang grumbling expresses dissatisfaction or discontent or an audible expression of discontent. It is an emotional rejection of God's will. The circumstances He has chosen for your life and the requirements He has for your conduct. At sinabi ni Pablo, yung salitang dinagdag niya yung disputing.
dialogismos in the Greek, kung saan naririnig nyo yung salitang dialogue. Yung positive meaning niya ay reasoning. But yung negative meaning niya is arguing or debating. So, question mo na yung mga bagay-bagay, it is the product of contentious spirit. Kino-question mo yung mga ginagawa mo sa kapatid sa loob ng iglesia, and you have an argumentative spirit or yung nangyayari sa iyong paligid. Marahil mahilig ka, kung sa Tagalog, mamuna ng iba. Kung titignan nyo, these two, murmuring and disputing, ito ay mga pangungugaling nakakasira ng pagkakaisa sa iglesia. Remember that Paul is addressing here ay isang church. At sinasabi niya na kung merong pagrereklamo at pag-questioning, disputing sa bawat isa in a contentious spirit, it will bring assault to the harmony of the church. It actually tears apart the unity of the church. Kaya nga sinabi ni Pablo, stop that. Very strongly, stop disputing. Why? It is sin against God. And when there's sin, like complaining and disputing, ang nangingibabaw sa iglesia, at hindi natin ito idinidil individually and corporately, kapag ito ay lumaki, it destroys the unity inside the church. Kung magreklamo ka sa kapatid mo sa Panginoon, you are not only murmuring words against your brother, you are sinning against God. One writer says, a person who continues to murmur and grumble against God will eventually argue and dispute with Him. Diba? Magkatambal yung grumbling and disputing. When you grumble against someone, it will result na magkaroon ka ng dispute sa kanya. Diba? Kung una, parang pabulong pa lang yung reklamo mo sa iba, or to someone, then eventually magkaroon lang ng pagkakataon na makausap mo siya with the issue, you will dispute sa kanya. Kaya marapat ihinto natin ang gantong pangangugali, because you will find yourself grumbling against God. At malapit tayong mahulog sa gantong kasalanan, do we not? At ang nakakatakot is that we are so used to murmur. Madalas tayong nagrereklamo sa mga bagay-bagay sa buhay to the point na parang natural na ito sa atin, without thinking na ito ay mabigat na pagkakasala laban sa Diyos. To use the words of Jerry Bridges, di ba, parang respectable sin ito sa atin. Paul said, stop murmuring or disputing among yourself as God's people, for it brings dishonor to God. It is disobedience to God, and it destroys our unity as a church. Now, tatanungin natin, hanggang kailan tayo hihinto sa pagrereklamo? Hanggang kailan? Tuwing kailan dapat tayo hindi magreklamo? Kapag ba hindi na natin nakikita yung tao na discontented tayo? Kapag ba smooth lang ang araw natin? Sinasabi sa ating text, all things, sa lahat ng bagay, sa anumang sirkumstansya ng iyong buhay, sa anumang katayuan mo sa buhay, saan ka man nilagay ng Panginoon, do not grumble. Whether ikaw ay estudyante pa lamang at under ka ng iyong mga magulang. Okay, so kids, listen to me. Huwag kayong magreklamo sa iyong mga magulang. As long as hindi nila kayo dinadala sa pagkakasala, be obedient to them dahil yan ang kalooban ng Diyos. Or ikaw ay nagtatrabaho, under ka sa iyong boss.
Yung iba nagrereklamo sa trabaho, sinasabi, ang hirap naman ng trabaho ko. Wala namang madaling trabaho. Sabi ng iba, gusto ko na lang maging tambay. Tatanungin mo yung mga tambay, sasabihin nila, hindi madaling maging tambay. Sabi ng iba, meron bang trabaho na walang kang gagawin pero sumasahod ka? Walang ganon. Kung meron man, malamang magulang mo lang yun. Hingi ka ng pera at bibigyan ka nila. Yung ibang believer, nagrereklamo sa trabaho. Di ba? Tatanungin mo, pinag-pray mo ba yung work mo? Oo naman. Sinagot ng Diyos. Naging mabiyaya ang Diyos sa'yo and then maririnig mo sa believers. Sila yung number 1 na reklamador sa kanilang work. Kung na-stress kayo sa work, di ba, you may take a break. Baka need mo lang mag-unwind. And don't use your energy complaining in your work. Kung ikaw naman ay member ng isang local church, under the leadership of your elders, whatever your task, whatever the gift you have, do not grumble. Ano man ang sitwasyon mo sa buhay, whether dumadaan ka man sa pagsubok ngayon sa buhay, the negative attitude of murmuring is forbidden. Why? Because we know lahat ng pangyayari sa ating buhay, ang Diyos ang may takda. At ang pagrereklamo sa sitwasyon kung saan nilagay ka ng Diyos ay pagrereklamo laban sa Kanya. And so, let us learn mga kapatid sa experience na dinanas ng mga Israelita pagkatapos silang biyayaan ng Diyos. Just imagine, pinagkalooban sila ng Diyos ng lahat nilang pangangailangan. Ano ang kanilang binigay sa Diyos? Ay napakadakila. Ngunit ano ang ibinalik nila sa Diyos? Diba, matatawa ka nga sa mga reklamo nila Walang tinapay, walang sahog sa pagkain. Complaining sa leadership ni Moses. Pagrereklamo kung bakit tinanggal sila sa Egypt. Paggrumble sa provision ng Diyos. Napakadakila ng pinaranas sa kanila and yet they grumbled. Bilang resulta, sila ay pinarusahan ng Diyos in the wilderness hanggang sila ay mamatay. Kaya't sinabi ni Paul in 1 Corinthians 10:10, we must not put Christ to the test, as some of them did and were destroyed by serpents, nor grumble as some of them did and were destroyed by the destroyer. God punished them because of their murmuring. At ito ay halimbawa sa atin upang hindi natin tularan. Do not grumble, brethren, against your brothers and sisters in the Lord. Do not quarrel against them and do not grumble sa providensya ng Diyos dahil ito ay kanyang command. But secondly, not murmuring proves that we are God's children. It says in verse 15, that you may be blameless and innocent children of God without blemish. So believers must stop complaining so that mahayag at makita na tayo ay walang sala, inosenteng mga anak ng Diyos. So when we stop complaining, nagpapakita ito na tayo ay kaiba sa mga hindi mananampalataya. Now it doesn't mean na when we stop complaining ay maliligtas tayo at magiging anak tayo ng Diyos. Hindi yun ang sinasabi ng ating passage, for salvation is by grace alone through faith in Christ. What Paul means is that dahil mga anak na tayo ng Diyos, because we are born again, we are saved, we are now children of God, we should resemble God's character in our lives. We should be
imitators of God by being blameless and innocent. At parte ng ating paglakad sa kabanalan ay ang pagtanggi sa pagrereklamo. Now, if you notice, yung salitang blameless, it means without defect. So, walang depekto, free from fault. It does not mean, again, being sinless o wala nang kasalanan. The idea is being not subject to complain about our behavior. In other words, dahil hindi napupulaan ang buhay mo, no, kung titignan ang buhay mo sa kabuuan, walang masasabing masama o maituturing na masama sa buhay mo bilang mananampalataya. Kung titignan ang iyong buhay sa kabuuan, you are blameless. That's being blameless. At sa ating buhay bilang mga anak ng Diyos, dapat pinupursu natin yan, being more and more blameless sa mata ng sanlibutan hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Yesus. At yung salitang innocent, basically it means unmixed or pure. So bilang mga anak ng Diyos, we are to be unmixed with sin and evil. We are to be pure and sincere in our thoughts and character. Meron mang nakakakita or wala. Meron tayong mabuting integridad. In 2 Corinthians 11:2, ito ang hangad ni Pablo sa mga Christians in Corinth. Sabi niya, "For I feel a divine jealousy for you, since I betrothed you to the one husband to present you as pure, innocent to Christ." At ito din ang hangad ni Pablo for the Philippians. And lastly, sinabi niya, we are to be without blemish or above reproach. 2 Peter 3:14, sinabi ni Pedro sa mga believers, "Therefore, beloved, since you are waiting for this, be diligent to be found by Him without spot or blemish and at peace." So ito ang katangian ng mga anak ng Diyos, blameless, innocent, without blemish. At tulad ng sinabi ni Pablo, patuloy nating isagawa ito sa ating buhay by the grace of God. Natulungan tayo ng Diyos na maganap natin ang katangian na ito sa ating buhay. At isa sa paraan upang lumago tayo sa mga katangian na ito is that we must stop complaining. Isipin nyo mga kapatid, lalago ka ba spiritually as a member of a church? And take most sa means of grace, lalo na every Sunday, kung puro ka reklamo? Kung ang reklamo mo, hindi magaling magsalita yung preacher namin sa church. Or kung ang reklamo mo, ang haba naman ng preaching. Ang aga naman ng prayer meeting. Sobrang init sa church. Tapos pag lumamig, sobrang lamig. Ang traffic naman papunta sa church. Mga kapatid, suriin natin ang ating puso. Baka dahil hindi tayo lumalago spiritually at may panlalamig ang ating pag-ibig sa Panginoon at pagsamba sa Kanya, baka nababalutan ng pagrereklamo ang ating puso. My point is, you cannot be blameless and innocent and without blemish children of God kung if you habitually complain at kung ikaw ay patuloy na may pagpuna sa iglesia. We are to prove na tayo ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng hindi pagrereklamo. In this area, dapat nakikita na kaiba tayo sa sanlibutang ito. Ang sanlibutan ito ay puro pagrereklamo. Just look at the social media. May kita mo ang pagpupunaan, paghahanapan ng butas at mali ng iba nang walang sapat na ebidensya. We should be different people of God.
let me say this, that murmuring is not for Christians. Ang pagrereklamo ay hindi para sa mga Kristiyano. We should stop. We should be like Christ. Although siya ay niyurakan, although siya ay inalipusta at sinabihan ng kung ano-ano, He didn't open His mouth. He didn't complain. When He was reviled, He did not revile in return. And when He suffered, He did not threaten, but continued entrusting Himself to Him who judges justly. You know what? Kung not murmuring proves that we are God's children, habitual murmuring, sowing complaints, prove that we are not children of God. In other words, habitual complaining is one of the marks of a godless heart. Where do I find that? Look at Jude 16. Sinabi dito, Jude describing the false teachers. And he said, these are grumblers, malcontents, following their own sinful desires. They are loud-mouthed boasters, showing favoritism to gain advantage. And we have studied this, right? Sa ating Wednesday Bible class, that when Satan plants wicked people in the church, specifically for the purpose of promoting grumbling and division, mga kapatid, when you grumble laban sa iyong kapatid sa Panginoon, when you grumble about everything, you are doing the work of Satan. Don't be an instrument of Satan by your complaining or grumbling. Paul is saying to believers and to us, stop complaining dahil ito ang katibayan na tayo ay mga anak ng Diyos na lumalakad at lumalago, being blameless, innocent, and above reproach. And so let us, brethren, be diligent by the grace of God to be found by God blameless, innocent, and without blemish in this world, by not murmuring. But thirdly, not murmuring bears witness of Christ in the world. Verse 15, sabi doon, in the midst of crooked and twisted generation, among whom you shine as lights in the world, holding fast to the word of life. So tayo bilang mga anak ng Diyos, we are living sa generation na ito, sa mundong puno ng kalikuan at kasamaan. So walang tigil na pag-aaway, walang tigil na pagsisiraan. People are blind of the truth, of the light of the gospel. People of this world are crooked and twisted. Sinabi nga ni William Hendrickson, pagdating sa comment niya dito about this generation, sabi niya, people who are crooked are morally warped. They cannot be trusted. They have arrived at this terrible condition by having turned and twisted themselves in different directions, but always away from the straight path pointed out by the law of God. They are spiritually perverted or distorted. You see, ito ang kalagayan ng mga tao ng mundo nating ginagalawan. At patungo sila sa kapahamakan, sa apoy ng impyerno. Kailangan nilang marinig ang gospel. Right? Kailangan nilang marinig ang ebanghelyo na makakapagbago ng kanilang buhay through the witness of God's people, through living and preaching the gospel to them. At tayo mga anak ng Diyos ay tinatawag na maging liwanag ng sanlibutan ito. Magliwanag tayo as light shining in this unbelieving world, holding fast to the word of life. Tayo ay mga patotoo ni Kristo.
At tayo ay mga liwanag ng sanlibutan. And what the light does? Tinataboy niya ang kadiliman. It dispels the darkness. It push away the darkness. And so sa pamamagitan ng pangahawak natin sa katotohanan at pangangaral ng salita ng Diyos, we radiate the truth of God to the people by that spiritual and moral darkness are vanishing. But hindi lamang yon. Pinagliliwanag din natin ang salita ng Diyos, ang ebanghelyo in this dark world by living out the Word of God sa ating buhay. Tayo ay nagsisilbing liwanag sa sanlibutang ito, pinamumuhay natin kung ipinamumuhay natin ang salita ng Diyos. Merong positibong impact ang ating buhay sa mga hindi mananampalataya kung pinapangaral natin ang ebanghelyo at nakikita ito sa ating buhay. 'Di ba? Ang ebanghelyo napaka-tingkad, napakadakila, pero mas titingkad pa ito kung ito ay nakikita sa ating buhay. John MacArthur said, "The way that believers live as children of God has a dramatic impact on how they influence the godless world around them. But just as right doctrine without right character is hypocritical and ineffective, and also it is right living ineffective if believers are not proclaiming the gospel truth." So, hindi magiging effective ang patutuo natin kay Kristo. No, yung pagbabahagi natin ng salita ng Diyos. Ang pagliliwanag natin sa sanlibutang ito kung hindi natin pinamumuhay ang salita niya. At kung hindi rin natin ito pinapangaral. And so, my point is this, pagdating sa pagrereklamo, we cannot be a powerful witness of Christ in this evil world if we continue to grumble. Kung laging naririnig sa bibig natin, puro murmuring, like this world. And so, anong pinagkaiba natin sa kanila? We cannot be an effective witness of Christ if our lives are characterized by grumbling. Hindi tayo magandang patutuo ni Jesus sa mga taong nasa paligid natin kung ang buhay natin ay palaging nakikitaan ng pagrereklamo. Instead, nakakontentuhan sa kung anong pinagkakaloob ng Diyos. Imbis na maging masayahin ka sa mga pagpapala ng Diyos. Sa sitwasyon kung saan Kanya nilagay, ang nakikita sa iyo at lumalabas lagi sa bibig mo ay puro complaint, you cannot be an effective witness of Christ. Isipin nyo, just think of Paul. Isipin nyo kung si Pablo nakakulong at ang laging maririnig ng mga guards na nagbabantay sa kanya o yung mga taong bumibisita sa kanya, ang maririnig kay Pablo puro reklamo and not the gospel. Isipin nyo, nagreklamo si Paul, no? Ang baho naman dito sa kulungan. Ang init naman dito. Ba't ako nilagay ng Diyos ng Panginoon sa gantong sitwasyon? Do you think he will be an effective witness of Christ sa kanyang sitwasyon? No! Bakit sobrang effective ng pangangaral niya? Hindi lamang dahil may tapang siyang ipangaral ang salita ng Diyos, bagkos yung pinaniniwalaan niya ay totoo din sa kanyang buhay. At nakikita ito sa kanyang buhay. Walang pagrereklamo. But rather, ang maririnig mo sa kanyang bibig ay yung sinabi sa Philippians 4, "For I have learned in whatever situation I am be content. I know how to be brought low and I know how to abound in any and every circumstance. I have learned the secret of facing plenty and hunger, abundance and need. I can do all things through Him who strengthens me." That's what you will hear kay Paul. Nung siya ay nasa kulungan, I am content.
Anumang sitwasyon ko sa buhay, anuman ang kalagayan ko sa buhay, mahirap man, nasa sagana, I can do all things through Christ who strengthens me. Mga kapatid, ang tanong sa atin, totoo ba yan? Totoo ba ito sa iyong buhay? Kung titignan ng mga hindi mananampalataya ang iyong buhay, masasabi ba nila ang mananampalatayang ito ay marunong makontento at walang pagrereklamo? What kind of impact, what kind of testimony do you have to the people around you if you say you are a Christian? Mga kapatid, by not complaining, we bear a powerful witness of Christ in this dark and evil world. But lastly, we should stop complaining because it brings, not murmuring brings joy to the elders or shepherds who take care of your soul. At yun yung sinabi niya sa verse 16 and to 18, so that in the day of Christ I may be proud that I did not run in vain or labor in vain, even if I am to be poured out as a drink offering upon the sacrificial offering of your faith. I am glad and rejoice with you all. Likewise, you also should be glad and rejoice with me. So si Pablo, kanilang kinikilalang leader, nangangalaga sa kanilang kaluluwa. Hinahangad niya na sila ay mamuhay ng walang pagrereklamo, pagko-complain sa bawat isa, upang sa pagdating ni Kristo, that glorious day, maipagmalaki niya, ipagpugay niya, ikagalak niya na hindi nasayang ang kanyang paglabor sa mga taga-Pilipos dahil ang buhay nila ay nakita at naisabuhay ang katotohanan ng salita ng Diyos. So kung magpatuloy sila sa paglago, sa pagiging katulad ni Jesus, by not complaining, Paul has the reason to rejoice sa mga believers even to the point of death, sa kahulihan ng kanyang buhay. Paul said, even if I am poured out as a drink offering upon the sacrificial offering of your faith. And so, it is also true sa mga pastor. Sa mga pastor na sa biyaya ng Diyos, faithfully take care of you, feeding you the Word of God. Magdudulot ito sa kanila ng kagalakan kung ang bawat miyembro ng iglesia ay hindi panay reklamo at walang pagpupunaan sa bawat isa. That's the best thing na magagawa natin na ikatutuwa ng ating mga pastor na nangangalaga sa ating kaluluwa. Tayo na mga sheep under their care and laboring for us, na nakikita tayong lumalagos sa kabanalan, lumalagos sa ating pananampalataya. Nakikita nila yung bunga ng kanilang labors for us. What a joy to see those labors. To see the fruit of their labors. And of course, ang motive natin na hindi magreklamo ay hindi primarily para matuwa ang ating mga pastor. Bagkus ang una sa lahat para matuwa ang Diyos. But para sa mga under shepherds, sa mga pastor, ito ay isang encouragement. Encouragement for them. At kagalakan to see the people entrusted to them by God, doing the will of God, walking in godliness by not complaining. By not complaining. Alam nyo, merong mga pastor sa ibang bansa, they give up in the ministry because the people they are serving faithfully are always complaining. Always complaining. John MacArthur says, the greatest joy of any servant of God or any pastor is the godly living of his flock. When we stop complaining, that brings joy to our pastors.
Apostle John saying to his congregation in 3 John verse 4, I have no greater joy than to hear that my children are walking in the truth and walking in love. And so, same thing to the pastors of our souls. There's no greater joy for me than to see you not complaining and disputing, but rather learning more and more to be content and being more and more godly in this evil generation. And so, mga kapatid, here, the reason why we must stop complaining, and may the Lord help us. May the Lord help us to remember this truth at i-apply ito sa ating buhay kung dumating ang panahon that we are tempted to complain and to dispute to one another. And so, for us believers, by the help of God, put to death the sin of murmuring. I know it is hard. Lalo na kung tayo ay naagrabyado, right? Ngunit binago na tayo ni Jesus. At sa kanyang tulong na pinagkakaloob, let's put this sin to death. Ngayong nakita nyo na, hindi lang ito basta kasalanan na pwede nating isantabi at balik-balikan. Because complaining is disobedience to God. Why? Why? God gave us everything. Not only He provides ang ating pangangailangan at pinangako niya na hindi tayo magkukulang. Hindi lamang yon, bagkus pinagkaloob niya pa ang pinakadakilang pagpapala sa atin. At ito ang kanyang anak na si Jesus upang iligtas tayo sa pinakamalaking problema ng kasalanan. Paul said in Romans 8:32, He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all, how will He not also with Him graciously give us all things? God gave to us not just the best thing, but the greatest blessing, His only begotten Son. God provides sufficiently. Hindi lang ang iyong pangangailangan na pisikal, but ang maging ang pangangailangan mong espiritual. Then anong maririnig niya sa kanyang mga anak? Pagrereklamo? That's sinning against God, and yet every day, parang normal lang na lumalabas sa ating bibig ang pagrereklamo. That's why we need the help of God. This sin na maput to death. Napakatindi din ang sinabi ng isang Puritan na si Thomas Watson pagdating sa murmuring. Murmuring is rising up of oneself against God. It sets oneself against God as if I am wiser than He. Sinasabi niya, pag nagrereklamo tayo, we are thinking we are wiser than God. At ito ang pwede nating ipanalangin araw-araw sa Panginoon. Lord, help me not to sin against You by complaining. Help me to put this sin to death. Let us, brethren, by the grace of God, not to be murmuring people, but thankful people. Praising God always for His goodness and providence. Replace murmuring with thankfulness. Replace murmuring with prayer. Kung meron kang concern sa isang tao or sa circumstansya mo sa buhay,
Spend your energy not in complaining, but praying. Idulog mo sa Panginoon sa panalangin ang lahat mong hinanakit, ang lahat mong mga burdens at kabigatan that tempts you to complain. Ito ay ilagak mo sa Panginoon. Let's pray. Aming dakilang Diyos, we know, Panginoon, na para pong normal lang sa amin ang pagrereklamo, complaining here and there, not knowing, Panginoon, that we are complaining against you. And so, Lord, as your people, as your children, commanded to live a holy and blameless life, by your grace, help us to be godly in this crooked generation sa pamagitan, Panginoon, ng pagrereklamo. Help us, Father, especially with our mouths, not to complain, not to murmur verbally, dahil alam namin, Panginoon, kung meron mang nakakarinig o walang nakakarinig, you are the one who hears our complaining. And so we ask for your grace, for no, it takes grace for us to put this sin to death. Nawa, Panginoon, kami na mga miyembro ng Trinity will be marked not by complaining, but thankfulness, praising always our Savior, Jesus Christ, for all that He has done in our life. Praising always sa aming mga bibig ang aming Panginoong Jesus, for He has given us all things. And You have given us, Panginoon, sufficient, Panginoon, sa aming mga pangangailangan. Help us sa bagay sa area na ito, O Diyos, in Christ's name. Amen.